Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, President FVR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, pinakabagong ulat sa presyo ng langis, effective April 7, 2026, ito ang pinakamalaking itinaas sa kasaysayan ng bansa sa loob lamang ng isang linggo dahil sa tensyong US-Iran. Ayan, Mama Bing, diesel. Magkano ang diesel ngayon? Dagdag ng presyo sa diesel, ang dagdag ng 18 pesos, 80 centavos. Hanggang 19 to 80 kada litro. Grabe. Ano yan? Di 140. O, ayan na. 146 to 147.60. Apektado po talaga dito yung mga jeepney driver. Yung mga Grab kasi, mga taxi driver, gas yun. Dito, jeepney driver talaga. Ito talaga ang umiiyak na kailangan ng ayuda. At saka, Mama Bing, may mga ulat sa ilang probinsya na inaasang aabon pa ito ng 170 per litro. Grabe. Pinapa-relax lang tayo ni BBM, ni Attorney Claire at ng Secretary of Energy na sabi nila meron daw parating na galing sa Russia. Parating pa lang po yun. Tsaka isa lang po ang refinery, yung Petron. Kaya nga, napipressure nila si Mr. Ramon Ang. Sabi naman ni Mr. Ramon Ang, kung gustong bilhin naman sa akin ng gobyerno itong Petron, willing naman ako. Ayun, ang magandang ang sagot niya na hindi daw sila magpa-profit o kikita ng sobrang-sobra. Di ba? Yun ang sabi ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel. Dapat po, lahat ng mga negosyante sana, especially ang kati yung kanina sumakay ako sa Grab. Sabi ng driver ko, 20 to 30% daw ang kinakaltas sa kanya ng Grab. So, maawa na lang po kayo sa mga Grab driver. Baka naman habang may fuel crisis, kalahati lang po ang kunin yung porsyento sa kumpanya ng Grab. Oo nga, grabe yung dagdag na presyo ngayon, mga kababayan. Plus 4 pesos 90 centavos hanggang 5 pesos 90 centavos kada litro. Grabe. Wala na, ako sumasakay na nga lang ako ng Grab Pero dati na ako sumasakay kasi gusto ko, may kausap ako. Alam niyo naman ako, gusto ko lagi ako may kausap na tao. Kawawa nga pati raw yung mga yung mga jeepney drivers are really having a hard time right now. Neto nila, 200 to 300 pesos na lang isang araw. Itong Grab driver ko kanina, Kati, ang kita daw niya sa 18 hours niyang pasada, 500 pesos na lang ang neto niya. Wow, magkano po ang bigas ngayon, Kati? Diba, 60 plus or 67? 60. Pinakababa yung 60. So, sa kita niyang 500, in a family of 4, 3 kilong bigas na po kailangan bawat araw dyan. 67 ang mahal. Ang 60 yung average price. Minimum wage, 600, sabihin na natin. Minimum wage, 600. Ang kita ng tax Grab driver neto, net niya. Kanina sabi niya sa akin, 500. Kaya maghanap na po siya ng ibang trabaho. Grabe. Yan ang problema sa atin ngayon, Mama Bing. Kasi lahat ng presyo ng bilihin, bayad sa kuryente, bayad sa lahat ng bills natin tumataas. Pero ang kinikita ng mamamayang Pilipino, hindi umaangat. Oo, lalo na. Diba? To stop the inflation, diba? Bilis ng taas ng bilihin. Siyempre, hindi sila papayag na tataas ang sweldo. Diba? Grabe, Kaya ang mungkahi ko nga,
Kati, sa totoo lang ha. Total, ninakaw lang din nilang taxes natin. Namungkahi ko. Those earning below 1 million, huwag na pabayarin ng income tax. Ang mungkahi ni Senator Amy Marcos, below 500,000. Yung sa akin, pero hindi po ako senador ha. Ano lang ako. Siyempre, tayo naman ay may sariling opinion at analysis. Below 1 million sana, wag nang kolektahin ng BIR ngayon. Parang tax relief, di ba? Yan ang sinasabi ko. Tsaka hindi na yan kailangan ng batas, mag-tax relief na lang kayo dyan. Ibig sabihin na ang BIR ay pwede naman magmungkahin yan sa ating presidente. Kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong executive secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung Kati si Fidel Ramos, si President FVR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo. Na diba? real time. Oo. Diba? Na humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung naaayon sa batas. We want the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. Gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7 alive, alert, and aware.